Kailangan kitang iligtas, inay. Kahit kapalit pa nito ang dignidad ko. Ibinulong ni Leah ang mga salitang yon sa hangin. Sa loob ng isang maliit at malamig na kwarto na ngayon ay nagsisilbi niyang tahanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang piraso ng papel. Hindi ito ordinaryong papel. Ito ang hospital bill ng kanyang ina. Isang malamig at matalim na numero ang nakasulat dito. 200,000 PHP, 200,000 piso, ang halaga ng buhay ng kanyang ina, ang halaga ng kanyang mga pangarap na pansamantala niyang tatalikuran. Napapikit si Leah at muling bumalik sa kanyang alaala ang amoy ng ospital, ang amoy ng gamot, ng antiseptic at ng walang katapusang pag-aalala. Nakikita pa rin niya ang maputlang na ngiti ng kanyang ina, ang paghina ng katawan nito sa bawat araw na lumilipas. Ang mga salita ng doktor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang nakakabinging tunog. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang pangarap niyang makapagtapos ng kolehiyo, ang diploma na balak niyang iabot sa kanyang ina, lahat ng iyon ay kailangan munang isantabi. Pinalitan ito ng isang desisyon na nagdala sa kanya sa harap ng isang malaking gate, sa isang mansyon na tila palasyo sa kanyang mga mata, ang mansyon ng mga De Villa. Mula sa kinangnang sahig hanggang sa taas ng kisame, lahat ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit sa kabila ng ganda, ramdam ni Leah ang kakaibang lamig. Hindi ito galing sa aircon, galing ito sa mga taong nakatira dito, lalo na kay Ma'am Angela. Ikaw na ba si Leah? Tanong ng ginangi. Ang boses ay kasing perpekto ng kanyang itsura, ngunit kasing lamig ng yelo. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Leah ay hinuhubaran siya ng kanyang dignidad sa bawat segundong pagtitig nito. Opo, ma'am, sagot niya. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Tumango lang si Angela, isang tango na puno ng pag-aalinlangan. Siguraduhin mo lang na alam mo ang lugar mo dito. Ayoko sa lahat ay ang mga taong pabigat. Sa gitna ng panlalait na yon, isang anino ang dumaan sa likod ni Angela. Isang lalaki na may bakas ng pagod at lungkot sa kanyang mga mata. Si Sir Mark De Villa. Hindi ito nagsalita. Ngunit sa isang saglit na nagtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Leah ang isang bagay na hindi niya nakita sa asawa nito. Isang pahiwatig ng pag-unawa. Habang naglalakad si Leah patungo sa kusina, hindi niya sinasadyang mabunggo ang isang maliit na mesa. Isang baso ng tubig ang natapon, kumalat sa makintab na sahig. Ano ba yan? Unang araw mo pa lang, nagpapakita ka na ng katangahan, sigaw ni Angela. Nataranta si Leah at yumuko para sana punasan ito gamit ang kanyang mga kamay nang isang panyo ang iniabot sa kanya. Heto, gamitin mo, mahinang sabi ni Sir Mark. Hindi galit ang tono nito, kalmado lang. Salamat po, sir. Pasensya na po, sabi ni Leah, hindi makatingin ng diretso. Isang maliit na batang babae naman ang sumilip mula sa likod ng isang haligi. Ang mga mata nito'y puno ng kuryosidad. Ang anak nilang si Mia. Dumating ang gabi. Pagod na pagod si Leah. Ang buong araw niya ay ginugol sa paglilinis at pagsunod sa mga utos ni Angela na tila walang katapusan. Habang nakahiga siya sa manipis na kutsyon sa kwarto para sa mga katulong, niyakap niya ang kanyang sarili. Kaya niya to. Para kay inay. Kakapikit pa lang niya nang biglang bumukas ang pinto nang walang anumang katok. Napatayo si Leah sa gulat. Nakatayo sa may pintuan si Angela, isang madilim na anino laban sa liwanag ng pasilyo. Hindi nagsasalita. Nakatitig lang ito sa kanya. Pagkatapos ng ilang segundong nakakabinging katahimikan, nagsalita si Angela sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng pagbabanta. Sa pamamahay na ito, may isang reyna lang. At hindi ikaw yon. Tandaan mo yan. At sa isang mabilis na kilos, isinara nito ang pinto. Iniwan si Leah sa kadiliman.
Nayakap-yakap ang isang takot na mas malamig pa kaysa sa sahig na kanyang kinatatayuan. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang mga salita ni Angela ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, isang malamig na pangako ng mga parating na pagsubok. Ngunit sa pagmulat ng kanyang mga mata kinaumagahan, mas naging matimbang ang imahe ng kanyang ina. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanya. Sinimulan ni Leah ang kanyang mga gawain nang may iba yung pag-iingat. Bawat galaw ay sinusukat, bawat kilos ay pinag-iisipan. Naging parang anino siya sa loob ng malaking bahay, mabilis at tahimik. Sa kanyang pagtatrabaho, napansin niya si Mia. Ang maliit na bata ay palaging mag-isa. Laging may hawak na tablet o kaya naman ay nakaupo sa isang sulok, kausap ang kanyang mga manika. Bihira itong ngumiti. At si Angela, kapag nandyan, ay abala sa kanyang telepono o sa pakikipag-usap sa mga kaibigan nito. Isang hapon, habang nagwawalis si Leah sa hardin, nakita niya si Mia sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakayuko at tahimik na umiiyak. Dahan-dahan siyang lumapit. "Mia, okay ka lang ba?" Mahinang tanong niya. Nagangat ng tingin ng bata. Ang mga mata'y namumugto. Umiling ito. Umupo si Leah sa tabi niya. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip nagsimula siyang magkwento. "Alam mo ba, noong kasing edad mo ako, may alaga akong munting ibon. Isang araw, nalaglag siya sa pugad. Akala ko hindi na siya makakalipad ulit. Pero inalagaan ko siya, binigyan ng pagkain at tubig, hanggang sa lumakas ulit ang kanyang mga pakpak." Tumingin si Mia sa kanya. Ang mga luha ay tumigil na sa pagpatak. "Nak, nakalipad po ba siya ulit, Ate Leah?" Ngumiti si Leah. "Oo, isang umaga. Pagising ko wala na siya. Pero alam mo, hindi ako nalungkot. Kasi alam kong malaya na siya at masaya na siya kung nasaan man siya." Sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mia. Sa di kalayuan, kararating lang ni Mark mula sa trabaho. Mula sa bintana ng kanyang sasakyan, natanaw niya ang eksena. Ang kanyang anak, na matagal na niyang hindi nakikitang masaya, ay tumatawa habang kausap ang bagong katulong. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sir Mark. Ngunit agad din itong nawala nang makita niyang papalapit si Angela. "Leah, anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka naglilinis?" Mataray na tanong ni Angela. Agad na napatayo si Leah. "Pasensya na po, ma'am. Nakita ko lang po si Mia na..." "Wala akong pakialam," putol ni Angela. "Pumasok ka sa loob. Ang sahig sa sala, may nakikita akong dumi. Linisin mo ulit." Napayuko si Leah. "Opo, ma'am." Sumunod siya, ngunit naramdaman niya ang mga mata ni Angela na nakatitig sa kanyang likuran, puno ng inggit at galit. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, masiglang nagkwento si Mia. "Daddy, si Ate Leah po, ang galing niya magkwento. May alaga daw siyang ibon dati." Ngumiti si Mark. "Talaga, anak?" Tumango si Mia at muling tumingin kay Leah na tahimik na nakatayo sa isang sulok, naghihintay ng utos. "Opo, sana may ibon din po ako." Isang malakas na kalansing ang pumuno sa silid. Nabitawan ni Angela ang kanyang tinidor. Lahat ay napatingin sa kanya. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin kay Leah. "Tapos na ba kayong kumain?" Malamig na tanong niya. Pagkatapos ng hapunan, nang mag-isa na lang si Leah sa kusina at nagliligpit, pumasok si Angela. May dala itong isang mamahaling bestida na gawa sa seda. Inilapag niya ito nang padabog sa mesa. "Ito," sabi niya. "Labhan mo, gamit ang kamay. Siguraduhin mong hindi masisira yan. Kung ayaw mong bayaran yan habang buhay." Napatingin si Leah sa orasan. Halos hating gabi na. "Pero ma'am..." "Walang pero-pero. Gawin mo ang sinabi ko."
Utos ni Angela bago tumalikod at umalis. Walang nagawa si Leah kundi sumunod. Habang nasa labahan siya, dahan-dahang kinukusot ang pinong tela. Ramdam niya ang pagod sa kanyang buong katawan. Ngunit higit sa pagod, ramdam niya ang pang-aapi. Habang naglalaba, may narinig siyang mga boses mula sa itaas. Galing sa kwarto ng mag-asawa. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi, ngunit malinaw ang tono. Nagpapalitan sila ng matataas na boses. Boses ng isang lalaking pilit kumakalma at boses ng isang babaeng puno ng galit at panunumbat. Napatigil si Leah sa kanyang ginagawa. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Nakaupo si Mark sa loob ng kanyang home office, pinalilibutan ng mga dokumento at mga numero na dating nagbibigay sa kanya ng sigla, pero ngayon ay parang mga pader na kumukulong sa kanya. Hindi ang trabaho ang problema. Ang bahay na ito, ang pagsasama nila ni Angela. Binuksan niya ang isang maliit na drawer sa kanyang mesa. Sa ilalim ng mga papeles, may isang lumang litrato. Siya at si Isabela. Ang mga ngiti nila'y totoo. Walang halong pagkukunwari. Si Isabela. Ang babaeng simple pero puno ng pangarap. Ang babaeng tunay niyang minahal bago pa man dumating si Angela at ang mga komplikasyon na dala nito. Ibinulong ng kanyang ina noon. Si Angela ang kailangan ng kumpanya, Mark. She comes from a good family. Pero nasaan na ang good family na yon ngayon? Napalitan ng mga sigaw, ng walang katapusang selos, at ng isang karangyaan na walang laman. Isang malakas na sigaw mula sa kusina ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi ka ba marunong gumawa ng kape? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko ng masyadong matamis? Boses ni Angela. At alam na alam niya kung sino ang sinisigawan nito. Napabuntong hininga si Mark at tumayo. Pagdating niya sa kusina, naabutan niya ang eksena. Si Leah, nakayuko, habang dinuduro-duro ni Angela. Pasensya na po, ma'am. Ipagtitimpla ko po kayo ulit. Mahinang sabi ni Leah. Hindi na kailangan. Baka lasunin mo pa ako sa katangahan mo. Hindi na napigilan ni Mark ang sarili. Angela, tama na. Sabi niya sa isang kalmado, ngunit may diin na boses. Lumapit siya at kinuha ang tasa ng kape. Ako na ang bahala. Ang mga mata ni Angela ay nanlaki sa gulat at pagkatapos ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Tumingin ito mula kay Mark patungo kay Leah na para bang si Leah ang may kasalanan sa lahat. Hindi na nagsalita pa si Mark. Tinalikuran niya ang mga ito at umakyat sa taas. Ngunit ilang sandali lang, sumunod si Angela sa kwarto nila. What was that, Mark? Pasigaw na tanong nito. Bakit mo ginawa yon? Pinahiya mo ako sa harap ng katulong. Humarap si Mark. Pinahiya? Angela, naririnig mo ba ang sarili mo? You were screaming at her over a cup of coffee. It was just coffee. Hindi lang yun kape, Mark. It's about respect. At anong nangyayari sa'yo? Bakit parang mas kinakampihan mo pa ang babaeng yon kaysa sa asawa mo? Hindi ko siya kinakampihan. Pinapatigil lang kita sa ginagawa mong mali. Sagot ni Mark, ramdamang pagod sa bawat salita. Mali? Ako pa ang mali ngayon. Baka naman nabubulagan ka na sa pagiging maamo-amo niya. Baka may iba ka ng gusto. Napailing si Mark, walang saysay. Palagi na lang ganito. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa balkonahe. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makahinga mula sa bigat na nararamdaman niya sa loob ng sarili niyang pamamahay. Mula sa itaas, natanaw niya ang hardin. At doon, sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng puno, kung saan niya nakitang masaya si Mia kahapon, may isang anino. Nakatayo si Leah. Kahit malayo, nakita ni Mark ang pagyuko nito, ang pag-angat ng kamay, para punasan ang kanyang mga mata. Umiiyak ito. Tahimik. Walang nakakakita. O yun ang akala niya. Sa sandaling iyon, isang matinding kirot at konsensya ang tumusok sa puso ni Mark. Ito na ba ang pamilyang binuo niya? Isang lugar kung saan ang kabaitan
ay pinaparusahan at ang mga inosente ay pinapaiyak? Alam niya, sa gabing iyon, na hindi na niya maaaring ipagpatuloy ang pagiging bulag. Kailangan na niyang gumawa ng isang bagay. Pagkatapos ng gabing iyon, naramdaman ni Leah ang pagbabago sa pakikitungo ni Angela. Hindi na ito sumisigaw. Sa halip, napalitan ito ng isang nakakakilabot na katahimikan at mga ngiting hindi umaabot sa mata. Mas kinabahan si Leah. Alam niyang may masamang binabalak ang ginang. Isang umaga, inutusan siya ni Angela na maglinis sa home office ni Sir Mark. Gusto kong kuminis yan na parang salamin, maliwanag, sabi ni Angela, habang inaayos ang bulaklak sa isang florera. Opo, ma'am, sagot ni Leah. Pumasok siya sa opisina at sinimulan ng kanyang gawain. Maingat niyang pinunasan ang bawat sulok, iniiwasan ang mga nakakalat na papeles sa ibabaw ng mesa. Habang nagpupunas, hindi niya maiwasang mapatingin sa mga libro sa estante. Mga libro tungkol sa arkitektura at sining. Naalala niya ang sarili niyang pangarap na maging isang interior designer. Isang pangarap na ngayon ay tila napakalayo na. Pagkatapos niyang maglinis, lumabas siya at ipinagpatuloy ang iba pa niyang gawain. Makalipas ang isang oras, isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa opisina. Lai, halika dito, ngayon din. Nagtatakbo si Leah papunta roon. Naabutan niya si Sir Mark na galit, hawak ang isang folder. Sa ibabaw ng mesa, isang mahalagang kontrata ang basa at sira dahil sa natapong kape. Sir? Nanginginig na tanong ni Leah. Anong ginawa mo? Galit na tanong ni Mark. Ang stress at puyat ay bakas sa kanyang mukha. Hindi ba't sinabi ko na sa lahat na huwag gagalawin ang mga papeles sa mesa ko? Pero, sir, hindi po ako ang may gawa niyan. Nagpunas lang po ako. Sino pa bang ibang pumasok dito? Sigaw ni Mark. Sa likod ni Mark lumitaw si Angela. May pagkukunwaring pag-aalala sa mukha. Mark, dahan-dahan lang. Baka naman hindi niya sinasadya. Alam mo na, mga baguhan, minsan ay may pagka-clumsy. Ang mga salita niya ay tila nagtatanggol, ngunit ang tono ay lalong nagdiin sa kasalanan ni Leah. Walang nagawa si Leah kundi yumuko at tanggapin ang sisi. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Buong araw, mabigat ang pakiramdam ni Leah. Pakiramdam niya, siya na ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Umabot sa punto na naisip niyang sumuko na lang. Tumawag sa ahensya at sabihing ayaw na niya. Pero paano ang nanay niya? Paano ang operasyon? Kinagabihan, habang nasa kusina siya, nilapitan siya ni Mark. Wala na ang galit sa mukha nito. Napalitan ito ng pagsisisi. Leah, pasensya ka na kanina, mahinang sabi nito. Masyado lang akong stress sa trabaho. Hindi ko dapat na ibuhos sa'yo. Hindi umimik si Leah. Alam kong hindi ikaw ang gumawa noon. Dagdag pa ni Mark. Nag-angat ng tingin si Leah. Nagulat. May CCTV sa labas ng opisina. Paliwanag ni Mark. Ikaw ang unang pumasok para maglinis. Paglabas mo, malinis pa ang lahat. May isang tao lang na pumasok pagkatapos mo. Hindi na kailangang sabihin ni Mark kung sino. Alam na alam ni Leah. Isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Leah. Hindi pala siya nag-iisa sa katotohanan. Kinagabihan, narinig na naman ni Leah ang pagtatalo sa kwarto ng mag-asawa. Ngunit ngayon, mas malinaw ang mga salita. Bakit ka pumasok sa opisina ko kanina, Angela? Tanong ni Mark. Ang boses ay seryoso. Bakit? Masama bang bisitahin ang sarili kong asawa? Malambing na sagot ni Angela. Gusto sana kitang sorpresahin. Huwag na tayong maglokohan, Angela. Nakita kita sa CCTV. Natahimik sandali si Angela. Pagkatapos ay isang tawa ang narinig ni Leah. Isang tawang mapait. So ngayon, sinusubaybayan mo na ako sa sarili nating pamamahay? At ano, mas pinaniniwalaan mo pa ang isang katulong kaysa sa akin? Sa asawa mo? Nagbago ang usapan.
Si Angela na naman ang biktima at si Mark, muling natahimik, walang maisagot sa manipulasyon ng kanyang asawa. Lumipas ang mga araw at ang mansyon ng mga De Villa ay naging isang larangan ng digmaan para kay Leah. Isang digmaang tahimik. Si Angela ay gumagamit ng mga matatamis na salita sa harap ni Mark. Ngunit kapag sila na lang dalawa, ang bawat tingin at utos nito ay may kasamang lason. Ang tanging nagpapagaan sa loob ni Leah ay si Mia. Ang maliit na bata ay naging anino na niya. Kung nasaan si Leah, nandoon din si Mia, nagmamasid, nagtatanong, nagkukwento. Para kay Mia, si Leah ay hindi lang isang katulong. Siya ay isang kaibigan, isang nakatatandang kapatid na hindi niya kailanman nagkaroon. Isang hapon, habang tinutulungan ni Leah si Mia sa kanyang drawing, biglang nagsalita ang bata. Ate Leah, bakit po palaging galit si Mommy sa'yo? Natigilan si Leah. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Minsan po, patuloy ni Mia sa isang boses na halos pabulong, natatakot po ako sa kanya. Lalo na kapag sumisigaw siya. Isang matinding awa ang naramdaman ni Leah para sa bata. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ni Mia. Hindi mo kailangang matakot, Mia. Nandito lang si ate. Niyakap siya ng bata ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Leah na may mas malalim na dahilan kung bakit siya kailangang manatili sa bahay na yon. Hindi na lang ito para sa kanyang ina. Para na rin ito kay Mia. Kinabukasan, habang nag-aayos si Leah ng mga gamit sa pasilyo sa ikalawang palapag, narinig niya ang boses ni Angela mula sa loob ng kwarto nito. May kausap ito sa telepono at ang boses nito ay hindi tulad ng dati. May halong takot at pagkataranta. Hindi niya pwedeng malaman. Narinig ni Leah na sabi ni Angela. Ang boses nito ay nanginginig at puno ng pagmamadali. Sandra, hindi mo naintindihan. Ang buong buhay ko, ang lahat ng pinaghirapan kong ito, mawawala kapag nalaman ni Mark ang totoo. Napatigil si Leah sa kanyang ginagawa. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi niya dapat pinakikinggan, ngunit tila may sariling buhay ang kanyang mga paa at hindi siya makaalis sa kinatatayuan niya. Anong sasabihin ko sa kanya? Patuloy ni Angela, halos pabulong na ngayon. Na nagsinungaling ako? Na hindi naman talaga mayaman ang pamilya ko? Na galing ako sa hirap? Mas mahirap pa sa mga katulong na sinusungitan ko ngayon? Hindi. Isang malamig na agos ng pagkabigla ang gumapang sa buong katawan ni Leah. At paano kung malaman niya? Paano kung may magkwento sa kanya tungkol sa dati niyang girlfriend? Yung tungkol kay Isabella? Malalaman niyang ako ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Sandra, natatakot ako. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Angela. Hawak pa rin ang kanyang cellphone. Ang muka ay namumutla. Ang mga mata niya ay nanlaki nang makita si Leah. Ang takot sa kanyang muka ay agad na palitan ng isang madilim at mapanganib na galit. Hindi nakagalaw si Leah. Huling-huli siya. Mabilis na ibinaba ni Angela ang tawag. Dahan-dahan itong lumapit kay Leah. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Tila isang ahas na handa ng manuklaw. Anong narinig mo? Tanong ni Angela. Ang boses ay kalmado, ngunit nakakakilabot. Wala po, ma'am. Nanginginig na sagot ni Leah. Naglilinis lang po ako. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan ni Angela ang braso ni Leah. Mahigpit, masakit. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. Nakikinig ka, di ba? Gigil na sabi ni Angela. Inilapit ang mukha nito sa kanya. Amoy na amoy ni Leah ang mamahaling pabango nito na may halong pait ng galit. Sabihin mo sa akin ang narinig mo. Wala po talaga, ma'am. Promise po. Pagmamakaawa ni Leah, ramdam ang pangingilid ng kanyang mga luha. Tinitigan siya ni Angela ng ilang sandali. Ang mga mata nito ay tila sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos,
ay marahas nitong binitawan ng kanyang braso. Huminga ito ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kung may narinig ka man, sabi ni Angela sa isang boses na kasing talim ng patalim, mas mabuting isara mo na lang ang bibig mo kung gusto mo pang makalabas sa pamamahay na ito ng buhay. Tumalikod si Angela at pabalang na isinara ang pinto. Iniwan si Leah sa pasilyo. Nanginginig, hindi lang sa sakit ng braso niya, kundi sa takot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ngayon, alam na niya. Alam na niya ang sikreto ni Angela. At alam niyang ang kaalaman na iyon ay isang bombang maaaring sumabog anumang oras. Walang mas kinasusuklaman si Mark kaysa sa mga social party na inoorganisa ni Angela. Para sa kanya, ito ay isang malaking teatro, isang entablado kung saan lahat ay nakasuot ng maskara ng pekeng kaligayahan at tagumpay. Ang mga pilit na ngiti, ang mga walang kwentang usapan, ang mga halakhak na walang kagalakan. Lahat ng yon ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkasukol sa sarili niyang pamamahay. Ngunit para kay Angela, ito ang kanyang mundo. Dito siya ang reyna. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa habang nakikipag-usap ito sa mga bisita. Ang bawat galaw ay kalkulado. Ang bawat ngiti ay isang perpektong pagganap. Ngunit alam ni Mark ang nasa likod ng maskarang yon. At ngayong gabi, meron siyang masamang kutob. Ang kanyang mga mata ay hinanap si Leah. Nakita niya ito, malapit sa buffet table, abala sa pagsisilbi. At doon niya napansin ang suot nitong uniforme. Ito ay luma, bahagyang kupas, at halatang masikip para sa kanya. Alam na alam ni Mark na hindi iyon ang orihinal na uniforme nito. Isang gawa na naman ni Angela, isang maliit ngunit malupit na paraan para ipahiya si Leah. Isang importanteng kliyente ang lumapit sa kanya, kaya pilit siyang ngumiti at nakipag-usap. Habang nasa kalagitnaan sila ng usapan, isang maliit na komosyon ang umagaw sa kanilang atensyon. "Oh my gosh, my dress!" Sigaw ng isang ginang, ang asawa ng isa pang business partner. Isang malaking mantsa ng red wine ang nakabakat sa puting bestida nito. At sa tabi nito, nakatayo si Leah. Hawak ang isang basyong baso. Ang mukha ay puno ng pagkabigla. "I'm so sorry, Mrs. Gonzaga," agad na sabi ni Angela. Lumapit na tila isang nag-aalalang host. "Itong bago kasi naming katulong hindi nag-iingat. Naku Leah, ano ba namang ginawa mo?" "Pipasensya na po." Halos pabulong na sabi ni Leah. Nakayuko. Pakiramdam ni Mark ay gusto na lang niyang magpalamon sa lupa. Kitang-kita niya ang lahat. Si Angela ang aksidenteng nakabunggo sa siko ni Leah abang may dalang tray. Isang perpektong pagkakataon, isang perpektong palabas. Hinila niya si Angela sa isang sulok, malayo sa pandinig ng mga bisita. "Angela, anong ginagawa mo?" Gigil niyang tanong. "Tigilan mo na to." Tumingin si Angela sa kanya. Isang inosenteng ngiti ang nasa labi. "Ang alin, mahal ko? Inaayos ko lang naman ang gulo ng katulong mo. I'm being a good hostess." "You're enjoying this. I know you are. Itigil mo na habang maaga pa," mariing sabi ni Mark. Ngumisi lang si Angela. Ang mga bisita naghihintay sa atin at tinalikuran siya nito na para bang wala silang pinag-usapan. Sa kabilang dako ng silid, nakita ni Mark ang anak nilang si Mia. Nakaupo ito sa isang silya, malungkot ang muka, halatang ramdam ang tensyon. Kinuha nito ang kanyang cellphone. Sa unay, inakala ni Mark na maglalaro lang ito, ngunit nakita niyang binuksan nito ang kamera at nagsimulang kumuha ng video ng mga magagarang bestida ng mga bisita at ng mga kumikinang na dekorasyon. Isang paraan ng bata para takasan ang hindi magandang nangyayari. Maya-maya, humina ang tugtog. Lahat ay napatingin sa maliit na entablado kung saan tumutugtog ang banda kanina. Umakyat doon si Angela. Kinuha niya ang mikropono
Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Mark. Alam niyang ito na. Ito na ang kasunod na plano ng kanyang asawa. Ngumiti si Angela sa mga bisita. Isang ngiting matamis ngunit puno ng kamandag. At ngayon, sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang munting sorpresang palabas para sa inyong lahat. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa mga tao. At sa huli, huminto at tumitig ito ng diretso kay Leah, na siyang papalapit noon. May dalang isang tray ng mga inumin, walang kamalay-malay sa panganib na nag-aabang. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angela. Narinig ni Leah ang kanyang pangalan mula sa mikropono. Napatigil siya sa paglalakad. Ang tray ng inumin ay biglang bumigat sa kanyang mga kamay. Bakit siya tinatawag ni Ma'am Angela? Ang lahat ng mga mata sa silid, na kanina'y nakatuon sa ginang sa entablado, ay unti-unting bumaling sa kanya. 100 pares ng mga mata, nagtatanong, naghuhusga. Halika dito, Leah. Huwag kang mahiya, sabi ni Angela. Ang boses ay sobrang tamis, ngunit ang nangiti sa mga labi nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nanginginig ang mga tuhod ni Leah habang dahan-dahan siyang lumalapit. Anong kailangan sa kanya ni Ma'am Angela? Anong palabas na naman ito? Nang nasa gitna na siya ng silid, biglang hinawakan ni Angela ang kanyang leeg, isang ekspresyon ng gulat at pag-aalala, ang biglang lumitaw sa kanyang perpektong mukha. Teka, sabi niya sa mikropono, sapat na para marinig ng lahat. Nasaan na? Nawawala ang kwintas ko. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Ang aking diamond necklace. Pamana pa yon ng lola ni Mark. Sigaw ni Angela. Ang boses ay puno ng pagkataranta. Ang kanyang mga mata ay muling bumaling kay Leah. Ngunit ngayon, wala nang pagkukunwari. Ang mga ito'y puno ng akusasyon. Ikaw, sabi ni Angela. Itinuro si Leah. Ang isang salitang yon ay tumusok sa puso ni Leah na parang isang punyal. Ikaw ang kumuha. Nanlamig ang buong katawan ni Leah. Hindi po, ma'am. Huwag ka nang magkaila. Sigaw ni Angela. Bumaba ito ng entablado at mabilis na lumapit sa kanya. Hinablot nito ang tray mula sa kanyang mga kamay na naging sanhi ng pagkalansing ng mga baso. Palagi kang nakatingin sa mga alahas ko. Akala mo ba hindi ko napapansin? Inaasam-asam mo na magkaroon ng ganitong buhay. 'Di ba? Ma'am, wala po akong kinukuha. Maniwala po kayo. Pagmamakaawa ni Leah ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ramdam niya ang bawat tingin ng mga bisita. Bawat bulungan ay tila isang suntok sa kanyang pagkatao. Hindi nakinig si Angela. Sa harap ng lahat, sinimulan nitong kapkapan si Leah. Marahas, walang pakundangan. Tila siya isang basahan na walang anumang halaga. Nasaan na? Ilabas mo. Wala po talaga. Umiiyak na, sabi ni Leah. Biglang ipinasok ni Angela ang kamay nito sa bulsa ng apron ni Leah. At paglabas nito, mayroon itong hawak. Isang kumikinang na kwintas na diamante na pasinghap ang mga bisita. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong ng pagkasuklam. Ayan, ano ka ngayon? Sigaw ni Angela, iwinawagayway ang kwintas. Sinungaling, magnanakaw. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Leah. Paanong nangyari yon? Paanong napunta sa bulsa niya ang kwintas? Ngunit hindi pa tapos si Angela. Sa isang huling akto ng kalupitan, sa gitna ng kanyang pagkukunwaring galit, hinawakan ni Angela ang kwelyo ng uniforme ni Leah. Rasg! Isang malakas na tunog ng napunit na tela ang pumuno sa silid na biglang natahimik. Nalantad ang balikat ni Leah. Ang lamig ng hangin ay dumampi sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang kahihiyang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Mga agaw, magnanakaw. Sigaw ni Angela sa huling pagkakataon bago ito tumalikod at bumalik sa mga bisita na para bang isang bayaning nagtagumpay sa isang laban. Naiwan si Leah na nakatayo sa gitna.
mag-isa. Ang kanyang uniforme ay gutay-gutay. Ang kanyang dignidad ay winasak. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mundo niya ay gumuho. Sa gitna ng lahat, isang tao lang ang hinanap ng kanyang mga mata. Si Sir Mark. Nakita niya ito, nakatayo sa di kalayuan. Nakatitig sa kanya, ang muka ay isang blangkong maskara ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Tumingin si Leah sa kanya, isang tahimik na pagsusumamo sa kanyang mga mata. Ngunit si Sir Mark ay hindi gumalaw. Nananatili itong nakatayo, tila isang estatwang hindi alam ang gagawin. Para kay Leah, iyon na ang katapusan. Parang naging bingi si Mark. Ang mga bulungan ng mga bisita, ang mga hikbi ni Leah, ang matagumpay na boses ni Angela, lahat ay naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang eksenang nasa harap niya. Si Leah, nakatayo sa gitna ng kahihiyan. Gutay-gutay ang damit, wasak ang pagkatao. Isang bahagi ng isip niya ang sumisigaw na hindi ito totoo. Ang Leah na nakilala niya, ang Leah na nagpatawa sa kanyang anak, ang Leah na tahimik na nagtitiis sa lahat ng pang-aapi ay hindi magnanakaw. Ngunit ang ebidensya, ang kwintas, nasa bulsa nito. Nakita ng lahat. Naramdaman niyang gumalaw si Angela sa kanyang tabi. "Mark, call the guards. Ipatapon mo na ang babaeng yan. Ipakulong natin," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring galit. "Kunin niyo ang babaeng yan," utos ni Angela sa dalawang security guard na nagsimula nang maglakad palapit kay Leah. Napatingin si Mark kay Leah. Nakita niya ang walang katapusang desperasyon sa mga mata nito. Isang tahimik na pakiusap. "Maniwala ka sa akin." Ngunit bago pa man siya makakilos, bago pa man may makalapit kay Leah, isang maliit ngunit matinis na boses ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. "Itigil niyo yan!" Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng sigaw. Doon, nakatayo si Mia, ang maliit nilang anak. Nanginginig ito mula ulo hanggang paa, hindi sa takot, kundi sa galit. Ang mga matay namumula sa pag-iyak, at sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang kanyang cellphone, itinaas ito na parang isang sandata. "Nagsisinungaling si Mommy!" Sigaw ni Mia, ang boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Nagulat si Angela. "Mia, what are you saying? Bumalik ka sa upuan mo." "Hindi!" Giit ng bata. "Nakita ko po. Nakita ko ang lahat. Lahat ng atensyon ay nasa bata na ngayon. Ang mga gwardya ay napatigil. Ang mga bisita ay natahimik." "Anak, anong pinagsasabi mo?" tanong ni Mark, dahan-dahang lumalapit. "Daddy, si Mommy po. Siya po." Nanginginig ang boses ni Mia habang tinitipa ang screen ng kanyang telepono. "I have proof! I have the video!" Para kay Angela, ang mga salitang yon ay isang bombang sumabog sa kanyang mukha. Namutla siya. Ang pagkukunwaring galit ay napalitan ng purong takot. "That's nonsense! Bata lang yan. Hindi niya alam ang sinasabi niya." Ngunit huli na ang lahat. Itinaas ni Mia ang telepono at pinindot niya ang play. Isang video ang nagsimulang umikot. Kuha ito mula sa isang anggulo sa gilid ng silid. Medyo nanginginig, ngunit malinaw. Malinaw na malinaw. Ang unang imahe na lumitaw sa screen ay si Angela. Nakatalikod ito sa karamihan, nung sandaling ang atensyon ng lahat ay nasa isang bisitang nagpapatawa. Inakala niyang walang nakatingin, ngunit ang kamera ni Mia ay nakatutok. Sa video, kitang-kita ang mabilis na pag-alis ni Angela ng sarili niyang kwintas. Pagkatapos ay lumingon ito at sa isang tila aksidenteng pagdaan sa likuran ni Leah na abala sa pag-aayos ng mga pagkain, mabilis at palihim niyang isinilid ang kwintas sa bulsa ng apron nito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang tanging maririnig ay ang audio mula sa video, ang mahinang tugtog ng banda,
at ang tunog ng isang kasinungalingang nabubunyag. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas matindi pa kaysa sa kahit anong sigaw. Ang lahat ng mga mata na kanina'y puno ng paghusga kay Leah ay ngayon ay nakatuon kay Angela, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Patuloy na umikot ang video sa telepono ni Mia. Ipinakita nito ang pag-akyat ni Angela sa entablado, ang pekeng pagkataranta, at ang malupit na pagpunit nito sa damit ni Leah. Bawat segundo ng video ay isang martilyong pumupukpok sa huling piraso ng dignidad ni Angela. Ang mukha ng ginang ay nag-iba-iba ng kulay mula sa pagkaputla hanggang sa pamumula. Para siyang isang hayop na nasukol, walang matakbuhan. Pepeke yan! Edited yan! Desperadong sigaw niya, ngunit walang naniwala. Ang katotohanan ay malinaw na parang sikat ng araw. Kinuha ni Mark ang telepono mula sa kamay ni Mia. Pinanood niya ulit ang huling bahagi, ang pagpunit, ang galit sa mukha ng kanyang asawa, at doon niya naintindihan, hindi ito simpleng selos, isa itong kalupitan. Isang kasamaan na matagal nang nagkukubli sa ilalim ng magandang mukha at mamahaling damit. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang ugat. Ang galit na ito ay hindi para kay Angela lamang, para rin ito sa kanyang sarili. Sa kanyang katangahan, sa kanyang kaduwagan, sa matagal niyang pagbubulag-bulagan. Tapos na ang palabas, Angela, sabi ni Mark. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Humarap siya sa mga bisita, na ngayon ay hindi na alam kung saan titingin. Gusto kong humingi ng paumanhin sa inyong lahat para sa eksenang nasaksihan ninyo ngayong gabi. Tapos na ang party, maaari na kayong umuwi. Walang umimik. Isa-isang nagsimulang mag-alisan ang mga bisita. Dala ang isang iskandalong tiyak na pag-uusapan sa kanilang mga bilog sa mga darating na linggo. Nang silang tatlo na lang, Mark, Angela at Leah, ang natira sa gitna ng nagkalat na silid, hinarap ni Mark ang kanyang asawa. Si Mia ay tumakbo at yumakap kay Leah na para bang ito ang kanyang tagapagtanggol. Bakit, Angela? Tanong ni Mark. Bakit mo ginawa to? Sinubukan ni Angela na lumapit. Mark, mahal ko. Maniwala ka sa akin. May nag-setup lang sa akin. Huwag! Sigaw ni Mark. At sa unang pagkakataon, nakita ni Angela ang isang Mark na hindi niya kilala. Isang Mark na puno ng galit at pagkasuklam. Huwag mo nang dagdagan pa ang mga kasinungalingan mo. Nakita ko ang lahat. Ang pagtatapon mo ng kape sa kontrata ko, ang pagsigaw mo sa kanya, ang lahat-lahat. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Umiiyak na, sabi ni Angela. Natatakot akong mawala ka sa akin, lalo na nang dumating ang babaeng yan. Pagmamahal ba ang tawag dyan? Mapait na tawa ni Mark. Ang manira ka ng kapwa para lang sa sarili mong insecurities? Ang ipahiya ang isang inosenteng tao sa harap ng lahat? Hindi yan pagmamahal, Angela. Sakit yan. Napaluhod si Angela. Ang kanyang perpektong ayos ay sira na. Ang kanyang mga luha ay totoo na sa wakas. Patawarin mo ako, Mark. Please! Umiling si Mark. Hindi lang siya ang sinaktan mo. Sinaktan mo si Mia at sinira mo ako. Sinira mo ang tiwala ko. Huminga siya ng malalim at binitawan ang mga salitang matagal na dapat niyang sinabi. Tapos na tayo, Angela. Umalis ka na sa pamamahay na ito. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng gulo, habang papaalis ang sasakyan ni Angela, hinarang nito si Leah sa may pintuan ng kusina. Walang imik. Kumuha si Angela ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at inihagis ito sa sahig, sa paanan ni Leah. Bumagsak ang pera. Mas malaki pa, sa 200,000 piso. Kunin mo to at lumayas ka, malamig na sabi ni Angela, ang huling hibla ng kanyang pagmamataas ang natitira. Huwag ka nang magpapakita pa. Bayad na ang kahihiyan ko. At umalis ito, iniwan si Leah na nakatitig sa pera. Ang perang katumbas ng buhay ng kanyang ina. At ngayon, katumbas din ng kanyang nawasak na dignidad.
Nakatitig lang si Leah sa mga perang nakakalat sa sahig. Isang makapal na tumpok ng mga papel na may mukha ng mga bayani. Ito na yon, ang sagot sa kanyang mga dasal. Ang halagang magliligtas sa buhay ng kanyang ina. Mas malaki pa sa kailangan niya. Isang pitik lang ng daliri at tapos na ang lahat ng kanyang problema. Maaari na siyang umuwi. Maaari na niyang yakapin ang kanyang ina. Maaari na niyang kalimutan ang lahat ng sakit at kahihiyang dinanas niya sa loob ng mansyon na ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay yumuko at pulutin ang pera. Ngunit habang nakatitig siya roon, ang nakikita niya ay hindi kaligtasan. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Angela. Mapanghusga, malupit, at puno ng pagkasuklam. Ang perang ito ay hindi tulong. Ito ay insulto. Isa itong bayad pinsala. Isang paraan para sabihing, katahimikan mo, bibilhin ko. Ang dignidad mo may presyo. Dahan-dahan, umangat ang tingin ni Leah mula sa sahig. Tumingin siya sa kawalan, sa daan, kung saan nawala ang sasakyan ni Angela. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang halaga ng buhay ng kanyang ina ay hindi matutumbasan ng pera na galing sa pang-aapi. Ang kanyang pagkatao ay hindi ibinebenta. Nakita ni Mark ang lahat mula sa di kalayuan. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata ni Leah at inasahan na niyang pupulutin nito ang pera. Sino ba naman ang hindi? Ngunit nagkamali siya. Sa halip na yumuko, tumayo ng tuwid si Leah. Ipinagpag niya ang kanyang damit. Kahit nagutay-gutay pa ito, may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng determinasyon. Naglakad siya papunta sa mesa sa kusina. Kinuha niya ang sobre na naglalaman ng kanyang sahod, ang perang pinaghirapan niya, ang perang marangal niyang tinanggap. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mark. "Sir Mark," sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. "Salamat po sa lahat, pero kailangan ko na pong umalis." Inilapag niya ang sobre sa mesa. "Ito po ang sahod ko, pero sobra po ito sa mga araw na ipinagsilbi ko. Kukunin ko lang po ang nararapat para sa akin." Binuksan niya ang sobre, kumuha ng ilang pirasong pera, at magalang na isinara ito at ibinalik sa mesa. Namangha si Mark sa kanyang ginawa. Sa gitna ng lahat ng nangyari, sa kabila ng matinding pangangailangan, pinili pa rin niya ang tama. Pinili niya ang kanyang dignidad. "Leah, sandali," sabi ni Mark. "Yung pera sa sahig, hindi mo kukunin?" Umiling si Leah. Isang maliit ngunit malungkot na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi po mabibili ng pera niya ang pagkatao ko, sir." Ang simpleng pangungusap na yon ay tumagos sa puso ni Mark. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang ordinaryong katulong. Siya ay isang taong may prinsipyo, mas matatag pa kaysa sa mga haligi ng mansyon na ito. "Kung ganon," sabi ni Mark, "hayaan mong mag-alok ako ng iba. Isang bagay na hindi mababayaran ng pera." Nag-angat ng tingin si Leah, nagtatanong. "Ang pangarap mo," patuloy ni Mark. "Naalala ko, sa application form mo nakasulat na huminto ka sa pag-aaral. Gusto mo pa bang bumalik?" Natigilan si Leah. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. "I will offer you a full scholarship," sabi ni Mark. "Sa kahit saang unibersidad na gusto mo. Ako ang bahala sa lahat. Sa tuition, sa mga libro, sa allowance mo. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-aral ng mabuti. Ang pera para sa operasyon ng nanay mo, ituring mo na lang na tulong, walang kapalit. Pero itong scholarship, ito ang para sa'yo. Ito ang tunay na bayad para sa lahat ng pinagdaanan mo." Nagsimulang manlabo ang paningin ni Leah, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa mga luhang hindi niya na napigilan. Ngunit ngayon, ang mga ito ay luha ng pasasalamat, luha ng tagumpay. "Seseryoso po kayo, sir?" Tumango si Mark. "You deserve it, Leah. You deserve a better future." Sa sandaling iyon,
Alam ni Leah na nanalo na siya. Ang kanyang tagumpay ay hindi ang pagbagsak ni Angela. Ang kanyang tagumpay ay ang pagtayo niya sa sarili niyang mga paa. Hindi niya kailangan ng pera mula sa awa o kasalanan. Ang kailangan niya ay isang pagkakataon. At sa wakas, ibinigay ito sa kanya. Umalis si Leah sa mansyon ng mga Divila ng gabing iyon. Wala siyang dalang malaking halaga ng pera. Ngunit dala niya ang isang bagay na mas mahalaga. Dala niya ang kanyang dignidad na buo at isang pangako ng isang bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang amoy ng antiseptic at gamot sa ospital ay napalitan na ng amoy ng bagong libro at sariwang hangin sa campus. Nakatayo si Leah sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, pinagmamasdan ang mga kapwa niya estudyante na nagtatawanan at nagmamadali papunta sa kani-kanilang mga klase. Isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dati, ang eksenang ito ay isang pangarap lang na tinitingnan niya mula sa malayo. Ngayon, bahagi na siya nito. Anak, huwag masyadong magpagod, ha? Sabi ng kanyang ina sa kabilang linya ng telepono. Ang boses nito ay malakas na, malayo sa mahinang boses na halos pabulong na lang noon. Opo, Nay. Kayo rin po. Inumin niyo po ang gamot niyo sa tamang oras, sagot ni Leah. Kumusta po ang check-up niyo kahapon? Maayos naman daw ang lahat, sabi ng doktor. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos at syempre, sa'yo at kay Sir Mark. Sa tuwing naririnig niya ang pangalan ni Sir Mark, isang mainit na pasasalamat ang bumabalot sa puso ni Leah. Ang lalaking yun, kasama ang kanyang anak na si Mia, ang naging instrumento para mabago ang takbo ng kanyang buhay. Matagumpay ang operasyon ng kanyang ina. At siya, si Leah, ay isa na sa mga nangungunang estudyante sa kanyang kurso, Interior Design. Ang pangarap na dati tinalikuran niya ay unti-unti na niyang binubuo muli. Pagkatapos ng tawag, naupo siya sa isang bench at binuksan ang kanyang libro. Ngunit bago pa man niya mahanap ang pahinang hinahanap, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Sir Mark. Kamusta ka na, Leah? I heard from the university registrar that you're topping your class. Congratulations! I'm very proud of you. Napangiti si Leah habang nagtatype ng sagot. Okay lang po ako, sir. Maraming salamat po ulit sa lahat. Kayo po ni Mia, kamusta na po kayo? Hindi nagtagal, dumating ang reply. We're doing okay. It's quieter now, more peaceful. Maya asks about her Ate Leah all the time. Maybe we can visit you and your mom one of these days. Sige po, sir. Welcome na welcome po kayo. Itinago na niya ang kanyang telepono. Isinandal niya ang kanyang likod sa puno at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinahayaang dampian ng sinag ng araw ang kanyang mukha. Wala na siyang balita tungkol kay Angela. At mas mabuti na yon. Ang galit na dati niyang naramdaman ay napalitan na ng pagpapatawad, hindi para kay Angela, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Ang mansyon, ang uniforme, ang kwintas, lahat ng iyon ay mga alaala na lang ng isang nakaraang kabanata. Isang madilim na kabanata na nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kakayahan nitong manatiling matatag at may dangal sa gitna ng pinakamatinding pagsubok. Idinilat ni Leah ang kanyang mga mata at tumingin sa kalangitan. Asul, malawak, walang hangganan, katulad ng kanyang kinabukasan. Tumayo siya, inayos ang kanyang bag, at nagsimulang maglakad papunta sa kanyang susunod na klase. Bawat hakbang ay magaan, bawat hakbang ay may layunin. Hindi siya isang katulong, hindi siya isang biktima. Siya si Leah, isang anak, isang estudyante, isang babaeng minsan nang winasak ng mundo, ngunit muling binuo ang sarili, mas matatag at mas buo kaysa dati. At ito pa lang ang simula. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-asa at dignidad ni Leah.
mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama ang ating mga tauhan. Bawat segundo na inilaan ninyo upang pakinggan ang bawat kabanata ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong nakaramdam ng bigat sa dibdib, ng pait, ng galit at sa huli, ng hindi matatawarang pag-asa. Ang kwento ni Leah ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ay hindi kailanman matatagpuan sa kinangnang salapi o sa taas ng katayuan sa lipunan. Ito ay nasa loob natin, sa ating dignidad na hindi kayang bilhin, sa ating prinsipyo na hindi kayang yurakan, at sa ating kakayahang bumangon ng mas matatag matapos ang bawat pagsubok. Naway ang kanyang istorya ay magsilbing inspirasyon na sa gitna ng kadiliman, laging may liwanag, na sa bawat pangaapi, ang pinakamalakas na panlaban ay ang pagpili sa tama at ang pagpili sa sariling pagkatao. Kung ang kwentong ito ay sumagi man sa inyong puso, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin. Ano ang aral na tumatak sa inyo? Aling bahagi ang nagpaiyak o nagpangiti sa inyo? Ang inyong mga komento ay napakahalaga at nagsisilbing inspirasyon upang patuloy na lumikha ng mga kwentong makabuluhan. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento. Ito po ang inyong manunulat, laging nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.